It's good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Masaya po ba ang bawat isa? Again, next week po. Ano pong date next week? Next Sunday. Our last Sunday, our Generosity Sunday. We will celebrate po yung ating pag-offer ng ating first fruit. Narinig niyo po kung gaano kabuti at katapat si Lord. Ang ibig sabihin po ng first fruit ay bikurim. Promise to come po yan. Sure na ibibigay ni Lord ang mga bagay na pinangako niya sa iyo. Dahil ang Diyos ay hindi tao na pabago-bago ang isip. Diba? Siya ay nangako, siya ay tapad, siya ay tutupad sa kanyang mga sinabi. So, alam ko po, ready na po yan. Naipaliwanag na po natin yan ng mga nakaraang taon. Balikan nyo na lang po yung mga lesson natin. Ganun po talaga eh. Kailangan honor, ibig sabihin kabad, may bigat. Kung nasan yung bigat, nandun yung momentum. Ayan, kapag binigatan mo para kay Lord, andun yung momentum ng pagpapala. At sinabi po doon na your barns and vats will be filled with overflowing. Hindi tama, hindi pantay, kundi umaagos. Sino po dito gustong mag-umapaw ang pagpapala sa taong ito? Amen. Magsabi ng amen lahat ng gustong mag-umapaw ang pagpapala ni Lord sa kanyang buhay. Sige po, palakpakan mo si Lord, wag kang mahiya. Pagpara kay Lord, wag kang mahiya. Amen. Pagpara kay Lord ang ginagawa mo, ipagsigawan mo, wag mo ikahiya. Amen. Napakabuti ng Diyos. At katulad nun, isa sa ating panalangin na maligtas din po ang buong sambahayan nyo. Hindi po nawawala yan sa ating prayer items every morning po. Salamat po sa kababaihan na patuloy na nanalangin sa ating church. We appreciate your effort na ang iba ay humihilig pa at naliligo sa kanilang laway. Di po, sorry po sa word. Pero yung iba nananalangin, gising na gising ang mga kababaihan. Sa mga nasa online po, please, tag your friends and family. At maki-join po kayo, mag-participate po kayo, mag-amen kayo dyan. I-share na po natin for 15 seconds ang ating gawain sa umagang ito dahil naniniwala ako, napakalaki po ng kinalaman ng mga bagay na sinisimulan mo sa patutunguhan ng iyong buhay. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Sino po naligo sa umagang ito? Naligo po ba kayo? Sino nagsipilyo bago umalis? Sino nagsuklay? Ayan, kaya ganyan itsura mo kasi yan yung ginawa mo kanina, yung umpise. Sino po nanalangin kaninang umaga? Nagpasalamat ka man lang sa Panginoon dahil andyan ka, humihinga ka at malakas ka, may kinain ka kaninang almusal, diba, ligtas ka nakarating dito. Napakadami pong dahilan para pasalamatan ng Panginoon. Amen po ba? Ikaw ay may hiningang hindi mo binabayaran sa ospital, di ba? Napaka-importante po na makita natin yung mga ganyang bagay. Kaya maganda rin yung mga nauusong kanta ngayon na Christian, no? Yung thankful. Di ba? Meron kang bubong na nasisilungan. Tuwing uuwi ka sa bahay, may dadatnang kang pamilya na kahit hindi man perpekto ay pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Na huwag mo lagi i-compare sa ibang pamilya dahil para sa iyo talaga yan. Maging ang ating church po, di po ba masaya na meron tayong church? Meron tayong sanctuary. Amen. Tinabihan ka ng katabi mo ngayon. Sa dami-dami ng tatabihan, tinabihan ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, salamat. Salamat sa mga walang katabi. Pasalamat ka pa rin kay Lord. Dahil nandyan ang Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Excited po ba kayo sa umagang ito? Lahat na excited magsabi na wow! Amen. Welcome po sa ating second installment to our brand new series, First Things First. Wini-welcome din po namin ang ating mga bagong kaibigan. Ayan, si John Paul Bukad. Andiyan po ba si John Paul Bukad? Pwede po kayo tumayo? Ayan, palakpakan naman natin si Lord. At si Leo Rica Frente. Ayan, tayo din po kayo. Mukhang magkasama po kayo. At invited ni Sis, tama po ba? Ayan, sige, malakas na palakpak para kay Lord. Welcome po. Ayan, so naniniwala po kami na hindi aksidente ang araw na ito. Kayo po ay itinuon po ito ng Panginoon para kayo ay makatagpo niya ng kanyang makapangyarihang salita. At sa iba po, nagsisimula na po ang ating Holy Wind. Amen. Sino po yung may mga leaflets na handang mag-pray para sa 3 tao na share niya po ng Word of God. Nagsisimula na po yan for 15 days po in the preparation po sa atin ng next batch po ng ating discipleship journey. So I do encourage everyone to participate. Hindi lang po tayo naligtas ng tayo lang. Magsama ka naman. Sabihin sa katabi mo, magsama ka naman. Isama mo naman yung pamilya mo, yung kaibigan mo,
Yang kapitbahay mo, isama mo naman sa langit. Amen. Yun lang yung may ireregalo mo sa Panginoon. Ang sabi niya, isa ang manumbalik sa Diyos, libo-libo ang anghel ang magdidiwang, at meron po tayong dalawa ngayon na bisita, kaya naniniwala tayo masayang-masaya ang kalangitan. Palakpakan natin si Lord. Amen. Welcome po again sa ating mga bisita. I'm Pastor RJ Reyes, and it's my honor and privilege to share the Word of God. Let's get started. Sabi niyo nga po, first things first. Amen. Ano yung mga bagay na dapat nating unahin para hindi tayo mahuli sa buhay? May mga bagay na dapat tayong unahin. Napaka-importante po ng mga bagay na inuuna natin sa buhay. Kaya nga po, pagising nyo sa umaga, huwag kayo kagad lamon ng lamon, manalangin po muna kayo, at isang baso ng tubig. Napaka-importante po yon. Scientifically proven po yan, na isang basong tubig muna. Huwag muna kayo maklak ng kape. Amen. Tubig muna para ma-prepare ang ating digestive system. Amen. Parang talino ko ngayon, no? Dami-dami natin sinasabi. Yun po, isang basong tubig, kung maligam-gam trip nyo, o di trip nyo yun, pero isang basong tubig. May kinalaman po yan para maging maayos po yung pagdaloy, yung mga natutulog na organs natin nung tayo natulog. So napaka-importante po ng mga bagay na inuuna natin sa buhay. So the first things first is like saying the one should do the thing that are most important before doing other things. Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay, pero pwede natin gawin yung pinaka-importanting bagay sa mundo. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi mo pwedeng gawin lahat yan kahit ilista mo yung gagawin mo sa buong araw. Meron at meron kang kaliliktaang isang bagay na hindi magagawa. Pero pwede mong gawin, unang gawin yung pinaka-importante. I-list down mo down po yun. So yung priority mo ang magdi-decide kung magiging matagumpay ka sa taong ito. Your priority will usher you, will determine your destiny. Yan ang mag-a-usher sa'yo sa victory, kapatid. At kapag nagkamali naman tayo ng pinrioritize ngayong araw na ito o ngayong taong ito, yan din po yung magdedetermine ng pagbagsak ng isang tao. Tandaan po natin na lahat na nagtagumpay na tao, nakilala nyo po, ay may na-hit na magandang priority. Yung mga sikat na atleta ay nakapag-prioritize ng isang magandang bagay, kaya nagbunga ng magandang bagay sa kanilang buhay. So wala pong taong nagtagumpay na walang inunang tamang priority. Amen po ba? Kaya ka may trabaho ngayon kasi pinariority mo na maghanap ng trabaho. Amen po ba? Yeah? Kaya napopromote ang isang tao dahil pinariority niya na maging maayos, maging higit pa sa nire-require ng boss niya, yung naibigay niya. Kaya sa dami-dami ng trabahador, siya yung napopromote. Ibig sabihin, may na-prioritize siyang magandang bagay. Ngayon ang tanong, paano ba magsimula ng matagumpay sa buhay? Yung nagsisimula ka pa lang pero alam mo, papunta na to sa tagumpay. Gusto nyo po ba yon? Na alam mo, itong ginagawa ko, papunta to path to victory. Paano ba ako magsisimula o sisimula ng taong ito na nagtagumpay na agad? Kasi nga po, may kinalaman talaga yan Someone said, if you want to stop going through the emotions in your life, sige po, next slide. First steps to success will give you the foundation you'll need to completely transform your life. Kung ayaw mo nang paulit-ulit na lang, kesera-sera ang buhay mo, 365 days sa isang taon, kung ayaw mong manatili na lang paulit-ulit, kaya nagkakamali, puno ng regret ang buhay mo, kailangan maayos mo daw yung first step ng buhay mo. Dahil ito daw po yung foundation. Sabi nga po natin, foundation. Napaka-importante po ng foundation sa mga bagay na binibuild mo. Yan man ay building o bahay o career, relationship. Napaka-importante po na maayos ang ating pundasyon. At kapag daw po naging maayos yung mga unang akbang mo sa buhay mo, yan daw po yung nagpapatatag ng pundasyon mo para makumpleto mo o maranasan mo ang totoong transformation ng buhay mo. Kung last year average ka lang, we believe this year kapag nagawa mo itong mga bagay na ito, beyond average ka na, above average ka na. Amen po ba? Sige, palakpakan mo si Lord. So it's time. It's time to take your first step to success. Hindi pa po huli ang lahat. Ngayon po ay January 18. Sino dito gustong yumaman sa buhay?
Huwag hanapin si Atong Anga. Hanapin mo ang kalooban ni Lord. Higit pa yun sa 10 million. Diba? Kalimutan nyo na po yung pinost ko, hindi po totoo yun. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ang tao, hindi ang pera. Bakit? Sabi last week, all these things shall be added unto you. Hindi ima-minus, idadagdag. Makikita mo na lang, Lord, meron pa ako pero may dumadating pa rin. Ganyang kabuti ang Diyos. I've realized na malaki ang kinalaman ng mga first steps natin sa success ng ating buhay. Malaki ang kinalaman ng sinisimulan mo kung ikaw ay matatalo o mananalo. Marahil ito ang tanong mo ngayong araw na ito, kapatid. Paano ba ako magsisimula sa isang matagumpay na buhay? 2026 na. Starting ng pandemic, nag-aangad ako na maging matagumpay, magkaroon ng expansion, growth ang buhay ko. Pero parang 2026 na. Lalo na kung tad-tad ka ng kabiguan, regret sa buhay, pagkadapa sa mga nagdaang taon, sabi mo nga ulit sa sarili mo, self, panahon na. Panahon na para simulan na lumakad sa tagumpay. Ano yung mga first step para magtagumpay po tayo sa buhay? Let's look at how the greatest man who ever lived on earth started his journey to victory. Titingnan po natin ngayon yung pinakamagaling, pinakamatindi, greatest man who ever lived on earth. Paano niya sinumulan ang journey niya sa tagumpay? Paano sinimulan ni Jesus Christ ang kanyang matagumpay na buhay? Bakit? Dahil malaki ang kinalaman ng sinisimulan mo sa kahinatnan ng buhay mo. Last week, Matthew chapter 6, verse 33, first this morning, let's open our Bible as we stand bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Dito po ulit tayo sa first book sa New Testament, which is the book of Matthew. Buksan po natin. Atras lang po tayo ng konti. Last week, 6:11. Ngayon, 4:11. 4:1 hanggang verse 11. Book of Matthew, chapter 4, verse 1 to 11 says, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Verse 3, kayo po. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. And Jesus answered, It is written. But on every word, then the devil took him to the holy city and had him stand at the highest point of the temple. Verse 6, If you are the Son of God, he said, Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Verse 7, sige po, kayo po ulit. Again, the devil took him, kulit ng devil no? Took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship. Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve Him only. Verse 11, tayo po lahat. Then the devil left him, and angels came and attended him. Verse 11 again po, then the devil left him, and angels came and attended him. Yung pag-iwan sa kanya ng demonyo ay isang malaking tagumpay. Sino po dito gusto siyang iwan? Gusto niyang iwan siya ng demonyo ngayong taong ito? Paano? Tayo po'y manalangin lahat. Father God in heaven, in the name of Jesus, salamat po dahil meron kaming magandang example kung paano magtagumpay sa buhay. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kahit ang kamatayan ay napagtagumpayan niya. Hindi lang po kasalanan, pati kamatayan, pati ang panlilinlang kasinungalingan ng demonyo ay napagtagumpayan niya. Kaya pwede rin po kami magtagumpay sa araw na ito.
At hindi lang po sa taong ito, hindi lang sa buwan, maging sa buong taon at buong buhay namin, naniniwala kami, aangkas kami sa tagumpay ng aming Panginoong Hesus. Kung ang aming mga nakaraang taon, panahon ay nalugmok kami sa kabiguan, sa regret, frustration, failure, Lord, naniniwala kami. Hanggat hindi kami patay, may pag-asa ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa sa araw na ito. We put our trust in you, Lord, the author and finisher of our faith. We will endure this year. As we hear your word, we will apply this word, O God, dahil napakamakapangyarihan ito. It will bring transformation in our lives. Bless your people, bless your word, bless your servant. This we ask. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. Sige, palakpakan natin si Lord na malakas na malakas. Pinakamalakas na ba yan, kapatid? Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon for tuning in, for worshiping with us. At tayo po ay nasa second installment, First Step to Success, Live City Church. Join me sa ating second week, second installment ng ating First Things First. How to start your journey to victory. Nagsisimula pa lang tayo, alam mong tagumpay na yung tinatahak mo. Kasi alam naman natin, nung wala pa tayo sa Panginoon, ako alam ko dati once na mamatay ako, impyerno talaga ako Although Christian family ako, pero yung ginagawa ko, yung habit ko araw-araw, alam ko pa impyerno yon. So alam ng isang tao kung yung pinupuntahan niya, yung ginagawa niya ay palangit o impyerno. Pero marami din naman po, sabi sa Bible, na talagang nakorap na yung isip nila Naakala nila, tama pa yung ginagawa nila, tama pa yung pakikipagrelasyon nila sa kapwa nila lalaki, kapwa babae. Kasi love is ano daw po yun tawag doon, God is love. At wala daw pong killjoy sa pag-ibig, lahat daw po pwedeng patulan. Mali. Ang love nagko-correct. Love does not delight in evil but rejoices in the truth. Kaya nga po kailangan alam natin lagi ang katotohanan para hindi tayo magoyo ng demonyo. Kasi mapapansin nyo po doon sa context na binabasa natin, nagbibigay ng Bible verse ang demonyo. Sabi niya, it is written. Anak, it is written. Diba? Mahalin mo ang lahat ng tao. Pero may context po yun May iba't ibang klase ng pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa opposite sex. So kailangan po bilang tayo ay Kristiyano, tayo ay naniniwala kay Kristo, kaya nga po Kristiyano, dapat minamahal din natin ang salita ng Diyos. Dahil maniwala ka sa hindi, baka mamaya mas marami pang alam na Bible verse ang demonyo sa'yo. Sabi niya, it is written. At makikita nyo po, pag binasa nyo po, yung mga kinote na Bible verse o scripture, kasi wala pa naman pong Bible verse nung panahon ni Jesus, scripture po, kailangan makabisado mo po yun. Nung panahon po nila Jesus, walang verse 1, verse 2. Walang chorus. Diyan pa po ba kayo? Wala pong aklat ni Santiago. Talagang aaralin mo po talaga yon sa pahina ganito, yung ikaapat na linya, ganun. Wala pong verse. Ang tagal po, matagal nang namatay si Jesus bago pa magkaroon ng verse ang Bible. So talagang kabisado mo dapat at makikita natin kung gaano katuso ang demonyo. Kaharap niya si Jesus, pero nagko-quote siya ng mga scripture. It is written, sabi po doon. Unahin natin yung sinabi niya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. At sabi ni Lord, it is written, man shall not live on bread alone. So nagbabatuhan po sila ng scripture. Ikaw, anong binabato mo sa demonyo? Unan? Lumayas ka dito. Diba? Ginugulat mo yung demonyo pag natatakot ka. Wah! Ganyan po ako dati, nung hindi ko pa alam gamitin yung scripture, ginugulat ko yung parang, pakiramdam ko may lumalakad sa likod ko. Bigla ako sisigaw ng malakas. Gugulatin ko yung demonyo para umalis. Meron pa nga po iba, may kilala ako Christian na, may walis ting-ting. Hinahampas yung pader para lumayas yung demonyo. Kapatid, salita ng Diyos pampalayas ng demonyo. Kasi mapapansin nyo, nung nakatatlong bigay na ng scripture yung demonyo, at nakabitaw din ng scripture si Jesus, verse 11, ano pong sabi? Then the devil left the group. Hirap pala yung mga nag-left the group, no? Ingat ka, huwag ka magle-left the group. Baka mapagkamalang ka. Kasi sabi yan, then the devil left him.
Nung wala na, ay, hindi ko to magogoyo, itong Kristong ito. Alam niya eh. Kapatid, ay, gusto mo bang wag magoyo sa taong ito? Sino dito gustong ayaw magoyo? Di ba? Basa ka ng Bible. Basa ka ng Bible. Para hindi emotion yung nagdidictate sa'yo. Para hindi ka nabobola-bola ng kung sino-sino. Sinabi lang na kumain ka sa tamang oras, ay, na-inlove ka na. Alam mo yun? Na-drive ka na ng emotion eh. Kaya napaka-importante ang Word of God. O, nasaan ba tayo ngayon? O, punta tayo dito. How to start your journey to victory. Again, if you want to stop going through the motions, ibig sabihin, paulit-ulit na lang yung buhay mo. Kakain ka, tutulog ka, pupunta ka sa trabaho, uuwi ka, magpapahinga ka, tutulog ka na naman. Parang paulit-ulit na lang. Parang nabuhay na lang ba ako para magtrabaho? Nabuhay na lang ba ako para pumasok sa eskwelahan? Kung gusto mong mahinto yung motion na yon at yung ginagawa mo ay may kinalaman sa tagumpay ng buhay mo, kailangan ayusin mo yung foundation. Magsimula ka sa malalim. Ayusin mo, patatagin mo. Paano patatatagin? It's time to take your first step to success. Sabihin nyo nga po lahat, success. Ano ang mga unang hakbang na magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay? Makikita natin dito na yung mga unang moves pa lang ni Jesus, tagumpay na eh. Bago po siya mag-Sermon on the Mount, Matthew 5:6, yung binasa po natin last week, chapter 6:33, bago po yun, siya ay nagtagumpay muna. Bago siya tumawag ng disciple, bago siya maghimala, ay may tagumpay na agad ang Panginoong Hesus. The passage in chapter 4 is the preparation. Sabi niyo nga po, preparation. Prior sa kanyang earthly ministry. Doon sa Sermon on the Mount, calling the first disciple and ministry. Ano yung mga naging first steps ni Jesus? Not just one, but not just two, but tatlo po ito eh. Kaya first steps. Mga sinisimulan niya. Mga sinimulan ni Jesus, kaya napagtagumpayan niya ang buhay dito sa lupa. Kung ready na po kayo, magbigay tayo muli ng malakas na palakpak kay Lord. At I hope and pray na this year, the devil will left you. Amen. The devil will left your family, your relationship, your finances. Amen po ba? Ayaw mo ba? Gusto mo bang i-left ni devil yung finances mo, yung anak mo, na parang nade-demonyo na? Kapag hindi nakahawak ng cellphone, bad trip na buong araw, demonyo yan. Parang, alam mo, kapag walang cellphone, nade-demonyo eh. Bad trip, di mo makausap na maayos. Kapag walang wifi, kaaway ang lahat. Kapatid, espiritu yan na kailangan nating paglabanan. So, first steps to success. How to start your journey to victory. Number 1, sabi sa verse 1, then Jesus was led by the Spirit. Kung kayo po yung may mga Bible, i-highlight nyo po yan, Jesus was led by the Spirit. So number 1, we need spiritual guidance. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay na ito, at simula ng taon na matagumpay na agad, kailangan may nagli-lead sa'yo. May nag-guide sa'yo kasi hindi mo nga alam kung anong meron sa taong ito eh. Hindi mo alam kung masusolusyonan na ng gobyerno yung korupsyon sa mundong ito, sa bansa natin. Pero kung hindi man masolusyonan, at least may nag-guide sa'yo. Spiritually guided ka. Kasi nga po, hindi lang tayo human being. Tayo po ay spiritual being din po. May espiritu tayo. Listen very carefully mga kapatid, Live City Church. Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay, magpa-guide ka. Magpalid ka. Huwag kang takbo ng takbo sa coaching, sa mentoring. Don't start your journey alone. Till now. Diba? Huwag naman sana until now, nag-iisa ka pa rin eh. Bakit? The most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Naalala niyo po yung last week, yung usa? Nung nag-iisa siya? Napapatay eh. Samantalang yung baka na kahit nakatali siya at tingin niya parang hindi siya malaya at hindi siya masaya, safe siya. Bakit? May nag-guide sa kanya. Dinadala siya sa maayos na damuhan, tinatali siya. Para minsan, akala mo, tinatali ka ng pastor mo, tinatali ka ng nanay-tatay mo, kapatid, ginaguide ka. Amen.
Sa mga magulang dito, hindi pananakal yan mga anak. Pag sinabi ng magulang na umuwi ka na maaga, umuwi ka na maaga. Bakit? Gusto ka nilang i-guide. Ang dami na nakikidnap ngayon. Kung ayaw mo mapahamak, magpa-guide ka. Bakit? Ang taong walang guidance, misguided na kanilang emotions. Ulitin ko po. Ang taong walang nag-guide sa kanila o walang guidance sa buhay, misguided ng kanilang emotions. Kawawa ang taong walang nag-guide sa kanila. Sabi dito, Jesus, ano daw pong sabi? Was led by the Spirit. So lahat ng champion ay may nag-coach. Amen. May nag-guide sa kanila. Kahit pinakamagaling ka pang shooter, merong siyang coach, Stephen first. Chicken curry. Stephen Curry. Gugutom na tayo, ba ulam? Di ba? Nakikinig pa rin yan sa coach eh. Nag-guide pa rin yan eh. Kapatid, kahit mataas na pinag-aaralan mo, dapat nagpapaguide ka pa rin dahil hindi lahat ng alam mo tama. Amen po ba? Hindi ka magkakaroon ng spiritual success kung wala kang spiritual guidance. At sabi po ng salita ng Bible, our battle is not against flesh and blood, but spiritual. Kaya kailangan mo ng spiritual guidance. Kaya maraming taong lagpak sa buhay dahil ma-pride, ayaw magpa-guide. Sana po tamaan at magpatama tayo sa salita ng Diyos ngayon. But here in the passage, Jesus was led by the Spirit. Si Jesus na malakas, si Jesus na anak ng Diyos ay nagpapaguide, ikaw pang mahinang nilalang. Sabi ni Taguro. Diba? Minsan ma-pride tayo eh. Ayaw natin may nagko-correct. Ayaw na, opo, cartoon character po yun. Pasensya na po kayo. Wala po sa Bible yun si Taguro. Sorry po, sorry. Sabi, sino si Taguro? Prophet ba yun? Hindi po. Kalaban po ni Eugene yun. Para alam nyo. Sorry. Naputang kasi nila Tom and Jerry. Sorry po. Siya po kasi lagi nagsabi, mahinang nilalang. Mahinang. Diba? Sino dito, aamin siya kayo, mahinang nilalang siya? Kailangan may nag-guide sa atin. Kasi hindi lahat alam natin at hindi lahat ng alam natin ay tama. Bukas pa lang, hindi mo alam ang nangyayari. Amen po ba? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas eh. At hindi porket na nilalagay ka sa mahirap na sitwasyon, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng leader mo o pastor mo. Ito, sinabi doon, Jesus was led by the Spirit. Saan daw po? Sa wilderness. Hindi maayos na lugar. Tagtuyot, disyerto. Kasi marami sa atin, ano ba yan? Pinapahirapan ako ni leader, dinala ako sa mahirap na training. Ito nga, led by the Spirit, dinala sa wilderness, hindi naman nagreklamo eh. At dinala siya doon para i-tempt. So hindi automatic na kapag nilagay ka sa mahirap o pinupush ka ng leader mo sa limit mo ay pinapahirapan ka na at di ka na mahal. Dito si Jesus nilid ng Holy Spirit to be tempted sa wilderness. At naniniwala tayo this year, 2026, meron tayong kanya-kanyang wilderness na pupuntahan. Amen po ba? Kaya lang ang tanong, led by the Holy Spirit ka pa. Kasi whether you like it or not, may wilderness ang 2026. May tagtuyot, baka ngayon iba sa inyo, nasa tagtuyot na eh. Yung iba nanlalamig ngayon kayo, tagtuyot. So dalawang purpose po, bakit kailangan may nag-guide sa atin? Number one, to be with you. Sabi nyo nga po, to be with you. Para makasama mo. Kasi napaka-importante na sa journey na ito, hindi ka mag-isa. Dapat may kasama ka. Pag sinabi pong led by the Holy Spirit o led by the Spirit dun sa verse, anago, to conduct, to lead, or convey up from a lower place to a higher. Yung sinabi pong led by the Spirit dito, ay dinadala siya ng Spirit from point A to point B. Gusto mo ba yon? From 1,000 tithes, naging 10,000 tithes ka? Ayaw nyo ata. Sino po dito naniniwala mag-1 million yung tithes niya? O di ilan yun? 10 million yun. Kaya lang may nag-guide ba sa'yo?
Huwag ko na lang kaya i-tights. Guided ka na naman ng emotion. Guided ka na naman ng mga pag-aalala. Guided ka na naman ng mga alalahanin. Huwag ko na lang i-tights. Huwag ko na lang i-offer. Kaya napaka-importante, guided po tayo to be with us. Magpapaalala sa atin yung Holy Spirit. Unahin mo ang Diyos at lahat ng bagay, idadagdag na lang sa'yo. Napaka-importante po dito na Jesus was led by the Spirit. Bago ang pastor o mga life coach, sana this year, ang nagle-lead sa'yo o nagle-lead sa'yo ay ang banal na Espiritu. Kasi pwede magkamali ang tao pero ang Diyos hindi. At naniniwala tayo, ang banal na Espiritu, Diyos yan. Person siya. Ang sabi po doon, to conduct, to lead, convey up from a lower place to a higher. To offer up as a sacrifice, lagay niyo po sa mga notes niyo yan. To lead out, produce. Ibig sabihin, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, lagi kang may napoproduce. Gusto mo bang may maproduce sa taong ito? It means sasamahan ka talaga niya. Kasi nga, mahirap ang walang nag-guide sa atin. Bagamat hindi ka bulag, pero mahirap pa rin ang walang nag-guide sa atin. And all successful people are not alone. Huwag kang mag-isa. Kasi yung success natin, always connected to people yan. So you can't be victorious alone. Ang sabi po sa Amplified, basa po, yung pa rin pong verse, kaso sa Luke 4:1, ang sabi po dyan din, Jesus, full of and controlled. Sabi nyo nga po, controlled. Sino nagko-control sa'yo ngayong taong ito? By the Holy Spirit, sige po, tuloy. Returned from the Jordan and was led in by the Holy Spirit. For during So yun din po pala yung nag-lead sa kanya para mag-fast ng 40 days, 40 nights. Hindi lang napagtripan niya, magpo 40 days, 40 nights, pray and fasting ako. Hindi po sarili, kundi Holy Spirit. Sige po tuloy. For he was tempted, tried, tested exceedingly by the devil. Question this morning, gusto mo magtagumpay sa taong ito? Dapat magpa-guide ka. Spiritual guidance. Lahat na nagtagumpay, may someone na nag-guide sa kanila at sumama sa kanila. Pangalawa po, to be with you. Pangalawa, to bring out the best in you. Gusto mo bang ma-hit ang full potential mo ngayong taong ito? Diba, mayroon tayong mga kilalang singer eh. Hindi naman sila naging ganyan muna eh. Bago maging Regine Velasquez yan, tama, may tulong yung balde, lumubog sa drum, pero may nag-coach dyan eh. Amen po ba? To bring out the best in you. Kapatid, may igagaling ka pa sa taong ito. Amen po ba? Kaya lang hindi yan lalabas kapag ikaw lang mag-isa. Kailangan may nag-guide sa'yo. Yung forma mo ngayon, may gaganda pa yan eh. Amen po ba? Tingin mo, tingnan mo sarili mo sa salamin. Mali yung pares ng sapatos na suot mo. Yung may iba tumingin. Si kuya tumingin. Diba? Kung wala nag-guide sa'yo, para ka mukhang dyan, no? Ganda-ganda ng forma mo, baliktad pala sa sapatos mo. Walang magsasabi sa'yo eh. Sana ang pogi mo sana eh, no? Kaso yung sana lang yun napunta sa'yo eh. To bring out, sabi nyo nga po, bring out. Ngayong taong ito, gusto ni Lord na maging best pa yung performance mo para sa Kanya. Maging best pa, narinig natin ngayon na paulit-ulit si Yuri, no? Yung best, yung best. Kasi yun ang gusto ni Lord. Na ibigay niya yung best para sa'yo at maranasan mo yung best na meron ka sa buhay mo. Led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And Jesus was tempted in all points of life like we are. At anong purpose po ng temptation na ito? Alam niyo po sa theology, meron po tayong tinatawag na the doctrine of impeccability and the doctrine of peccability. Sabi niyo nga po, peccability. Pag peccability po, capable of sinning, at incapability means incapable of sinning. At nung si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao, pareho pong nasa Kanya yon. Siya po ay impeccability dahil siya po ay 100% God. At meron din po siyang peccability, capable of sinning. Tayo po peccability lang meron. Kasi capable po tayo ng sinning. At kaya po may temptation, hindi para ipaalam sa Diyos Ama na kaya ni Jesus, kundi patunayan yung kakayahan ni Jesus para sa kanyang ministry bilang Messiah.
Kaya po siya tinempt dito para ipakita na siya ay suitable para sa kanyang calling, yung kanyang divinity. Para mapakita na itong taong ito, Diyos na nagkatawang tao ay may kakayanang iligtas ang makasalanang taong katulad mo. So yun po yung purpose nun. Kaya sa Hebrews 4:15 sabi doon, for we do not have a high priest who is unable. Sabi nyo nga po, unable. Ibig sabihin, hindi kaya magsimpatya sa atin kasi nga naranasan niya. Na-tempt po siya, napagod siya, nagutom siya, umiyak siya. Lahat ng naramdaman ng tao at nararanasan ng tao, naranasan ng Diyos. Kaya kapatid, I want you to know na iintindihan ka ni Jesus. Ano man ang pinagdaanan mo, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, iniwan din siya. Namatayan din siya ng tatay. Na-reject din siya kung ilang beses ka nang na-reject sa buhay. Si Jesus kaya makipagsimpatya sa'yo. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin mag-isa ka. Kasi nga nandyan ang salita ng Diyos. Pinapakita na siya ay isang 100% God and human. 1 Peter 2:22, He committed no sin. Kahit may kakayanan siyang magkasala, na pagtagumpayan niya para sa ating lahat. And no deceit was found in His mouth. Again, what's the purpose of temptation? The purpose of temptation was to demonstrate Jesus' suitability for ministry as Messiah. Pinapakita ang kakayahan niyang magligtas to demonstrate not to the Father but for humanity. Again, wala po siyang dapat patunayan sa kanyang Ama. Pero kaya siya na-tempt, kaya siya niled ng Holy Spirit sa wilderness para maging ganap ang kanyang ministry dito sa lupa. Pag sinabi pong tempted means to solicit sin, to test and prove something is valid, to prove his character and his qualification for ministry. He faced temptation as a man. At pag sinabi pong devil, slanderer, accuser, so pag nakita nyo po yung ibig sabihin nito, kaya pala nandun ang demonyo para i-accuse ang salita ng Diyos. I-accuse si Jesus nung panahon siya ay nag-prayer and fast na hindi ka ganap na qualified doon sa ministry. Kaya tinitempt niya sabi niya, magpatihulog ka dyan. Kasi sabi ng salita niya, Diyos, ililigtas ka daw. Napaka-importante na napagtagumpayan po ni Jesus in temptation na to. John 14:30, sabi niya, I will no longer speak much with you. For the ruler of the world is coming, and he has no power over me. Napagtagumpayan po ni Jesus ang temptation, kaya ang diablo walang kapangyarihan sa kanya. Kaya nga kapag nasa iyo si Kristo, walang kapangyarihan sa iyo ang demonyo. Amen po ba? Kasi He lives in you. Christ living in us. Kaya mo magtagumpay sa temptation, kapatid. Tama, mahina tayo, kaya nga kailangan ng spiritual guidance. Kung inaami mo sa araw na ito na mahina ka, ito yung pagkakataon na kailangan mo magpa-guide sa Holy Spirit. Mahina ang ating laman. Kaya tayo may spiritual guide or guidance. Holy Spirit. Pangalawa, meron tayong mga pastor, life group leaders, mentor, coaches, elders, to bring out the best. At ang diablo, ang purpose niya lang, to bring out the worst in you. To be tested, importante po ito. Why? Need natin ang kasama, hindi pwedeng wala. Again, lahat ng nag-champion sa buhay, may nag-guide sa kanila. So don't start or continue. Kung nasimulan mo na ang taong ito, hindi ka nagpa-submit sa kalooban ni Lord, sa galaw ng Banal Espiritu, pwede pang magpatuloy ngayon. Continue your journey, not alone, but with the Holy Spirit. Again, the most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Huwag mong hayaan na magpatuloy ang taong ito nang walang nag-guide sa'yo, walang nagko-correct sa'yo, walang nagpa-follow up sa'yo. Yung chinachat ka, tapos hindi mo man lang sinisin. Sabi mo sa katay mo, aray ko. Diba? Asan ka na? Late na tayo sa church. Mag-pray ka. Kung wala kang nag-guide sa'yo, mag-pray ka ng mga taong tutulong sa'yo. Dahil meron.
Una sa lahat, may banal na spirito na 24/7 available. Don't forget mga kapatid, church, tiyak na may wilderness ngayong 2026. May tagtuyot sa buhay natin. May testing. Pag sinabi pong wilderness, dryness. Pero make it sure na may kasama ka. Ang sabi ng Ecclesiastes, 2 are better than 1. Kapag ikaw ay nanlalamig, may magpa-follow up sa'yo, painitin ka. Huwag kang sasama sa mga taong nagpapainit lang ng ulo mo. Dapat yung nagpapainit ng relasyon mo sa Diyos. Temptation is real. So is God. Spiritual guide. Sabi nyo nga po, spiritual guidance. To be with us and to bring out the best in us. Naniniwala ako kapatid, napakaganda pa ng ilalago ng buhay mo. Mahirap maglakas-lakasan. Lahat ng magaling, may nag-guide pa rin. Harapin mo ang wilderness mo ngayong taon na pinapangunahan ka ng banal na spirito, maniwala ka, may magandang kwento ng tagumpay ang 2026 mo. Kung naniniwala ka doon, pwede mo palakpakan mo si Lord. I-advance mo na agad yung palakpak na yan sa tagumpay mo ngayong 2026. Number 1, first step to success. Ano po yung inuna ni Jesus? He was led by the Holy Spirit. The Spirit led him to wilderness to be tempted. Pangalawa po, spiritual guidance. Sabi sa verse 2, kayo po. After 40 days, 40 nights, he was hungry. Ano po yung una? Spiritual guidance. Pangalawa po, spiritual discipline. Ang fasting, prayer, Bible reading, magkaiba po kasi yung Bible reading sa devotion. Lahat pong ito ay tinatawag na spiritual discipline. At kung gusto mong maging matagumpay, yung hakbangin mo ngayong taong ito, huwag mong kakalimutan ang spiritual discipline. Because there will be no spiritual victories without spiritual discipline. Sabi nyo nga po, discipline. Unang step po yan. Literal na lang eh. Sa buhay, sa kalusugan, kailangan ng disiplina. Sa tulog, kailangan ng disiplina. Sa finances, kailangan ng disiplina. Sikat na sikat yung mga post ngayon sa social media. Unang sahod, pinambayad ng pinanggastos nung Christmas. Bakit? Nawalan ng disiplina. One day millionaire. Pero tayo unang sahod, si Lord ang inuuna. Amen po ba? Sino po magpa-participate next week? Generosity Sunday, naihanda nyo na po ba? Wag lang first fruit, inihanda nyo, barns. Sabi nyo nga po, barns. Gustong-gusto ni Lord na mag-umapaw ang kamalig mo sa taong ito. Hindi ka maging dulo, maging unahan ka sa pagpapala. There will be no spiritual victories without spiritual discipline. So first steps, una, spiritual guidance. Pero walang tagumpay kung walang disiplina. Dapat may discipline. Hindi pwedeng walang discipline. In fact, ang tulay between your goal and destiny, discipline. Kahit matindi pa ang goal mo sa buhay, relationship goal, financial goal, kung walang discipline, hindi yan maaabot. Hanggang pagtingin na lang, yung pangarap mo, yung dreams mo, magiging bangungot kapag walang discipline. Naniniwala po ba kayo doon? Marami nang nabiktima ng hallucination kasi hindi nagdi-devotion. Na-hallucinate kung ano-ano naririnig, kung anong nararamdaman, kung ano-ano. Kasi nga puro emotion. Hindi nagdi-devotion. Para saan ba ito? Gusto mo magtagumpay, ayaw mo ng training. Bakit kailangan ng disiplina? Una, for preparation. Sabi nyo nga po, preparation. Verse 1 and 3, makikita po natin doon. Then next, Jesus was taken into the wild by the Spirit for the test. So, spiritual discipline, bago po sa i-test, i-tempt ng demonyo, ano daw po nangyari kay Jesus? Siya po ay nag-fast for 40 days and 40 nights. Inihanda niya ang kanyang sarili. Sabihin nyo nga po mga kabataan, preparation.
Ang pag-aaral nyo ay preparation sa future. Hindi pala si jowa ang preparation sa future. Hindi pala kung ano-ano. Pwede ka pala makatapos ng pag-aaral nung walang boyfriend, girlfriend. Amen po ba? Amen. Pero ngayon tapos ka na, magjowa ka naman. Diba? Hindi na yan hadlang, di ba? Kasi sabi ni Lord, go and multiply. Fill the earth. Gusto ni Lord, maraming Christian sa mundong ito. Amen po ba? Ang sabi doon, the devil was ready to give it. Pansin nyo, demonyo nag-ready. Basahin nyo po maigi. Ang tanong, nag-ready ka ba sa laban na inihanda sa'yo ng demonyo? Ang sabi dyan, the devil was ready. Ready ka na ba, kapatid? Tanong, dinisiplina mo ba sarili mo pagdating sa spiritual? Spiritual discipline. Kaya lang pagtapos ng the devil was ready, andyan po ba? Oo. Pagtapos ng tuldok, basahin nyo nga po, Jesus prepared for that test. Dapat pala prepared sa test, no? Hindi lang laging by faith makakapasa tayo. By the blood of Jesus. Dapat prepared tayo. Subok na matibay ang salita ng Diyos na magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay. Jesus prepared for the test. Paano daw po siya nag-prepare? By fasting 40 days. Tayo, 40 minutes pa lang. I give up. Tayo po sa church natin, kakatapos lang po natin ng 7 days. 7 days lang po muna. And I hope and pray, naging sincere tayo doon. Diba? Kasi nga, gusto mo magtagumpay sa buhay, di ka naman nagpe-prepare. Maraming tao, maraming Kristiyano nagpe-prepare ng bahay, di naman pala prepare ang puso. Diba? Hindi pala prepare maglinis ng malaking bahay. Yun po yung panalangin ko dati, late-late ng bahay namin eh. Yung sala namin sa gabi, nako-convert eh. Sa higaan, nagiging sala, nagiging dining ano. Sabi ko, Lord, bigyan niyo kami malaking bahay. Binigyan kami malaking bahay, di pala ako prepare maglinis ng bahay. Kaya dapat sabihin sa kayo, prepare muna. Bago ka mag-pray ng sasakyan, prepared ba ang budget mo para sa maintenance? Bago ka maging ready, bago ka mag-pray sa partner, prepared ba ang puso mo sa sakit ng ulo? Na kapag hindi siya nag-a-update, okay lang sa'yo. Prepared ba ang budget sa pagpapakasal? Spiritual discipline, bakit? Yan na mag-a-align ng buhay mo. Kaya marami na-hallucinate. Bakit? Hindi nagdi-devotion kung ano-ano naririnig. Kasi nga wilderness represent a place of preparation. Maraming ayaw sa wilderness, pero yung wilderness is a place of preparation. Bago mag-ministry si Jesus, bago siya mag-miracle, nasa wilderness siya. Kapatid, gusto mo magtagumpay sa buhay? Huwag mong iwasan ang wilderness. Pero bago ka pumunta sa wilderness, dapat prepare ka. Ang puso mo. A place of waiting for God's next move. It is a place of learning to trust. Kaya, dapat pala pag may tagtuyot sa buhay, ano mo ginagawa? Lalo kang lumalapit kay Lord. Hindi ka nagtatampo. Ano ba yan? Wala na namang ulam. Matuto ka magpasalamat. Baka tinuturuan ka ni Lord kapag walang sinaing, mag-fasting. Diba? Hindi yun, lahat inaway mo na. Wala na namang laman ng bigasan natin. O di magpasalamat ka. Dahil kung walang laman, pwedeng malagyan. Hanapin mo yung mga braai. Kaso nakikinig ka, na-hallucinate ka na naman. Mahirap talaga buhay. Kung nag-devotion ka, ang sabi sa devotion, hindi nga pinabayaan ni Lord yung mga ibon sa langit, kau pa kaya. Amen. Palakpakan mo si Lord. Kaya lang, bagsak sa spiritual discipline. Sa nakikinig, sa emotion. Ang sabi po ni Zen Franklin, when the Holy Spirit calls you to fast, He is preparing you for what is ahead. Kapag may mga next move ka, next promotion, wag agad susunggab. Sabi sa mentoring natin, hindi lahat ng pinto galing kay Lord. The devil prepared, is ready. Inisip ka.
Kaya nga po sinabi ko sa inyo, dapat kailangan may spiritual discipline tayo para na di-discern mo kung iyan ay padala ng Diyos o padala ng demonyo. Kasi pwede na padala yan ng demonyo. Sabi niya nga kay Jesus, bigay ko sa iyo buong kingdom. Lumuhod ka lang at sumamba sa akin. So pwedeng magbigay ang demonyo. At hindi simpleng kaaway ang demonyo. Gusto niya ng kaluluwa mo. Hindi joke-joke lang na laban to. Gusto ng demonyo, mademonyo ka ngayong taon. The devil is ready. Sabi mo nga po, the devil is ready. But I am prepared. Ang taong prepared lang sa laban ang magtatagumpay sa buhay. Number 1, para saan ang spiritual discipline? For? Sinabi ko na po, baka di po kayo mag-participate. Pangalawa, for power. Sabi niya nga po, power. Power! Verse 10-11, kaya po tayo may night of revival. Amen. Para ma-recharge tayo muli, para powerful ulit dahil ikaw na kumilala kay Lord at napuspos ng banal na Espiritu, powerful na. May power na binigay sa'yo si Lord. Jesus said to him, verse 10, away from me, Satan, for it is written. Sabi niya, for it is written lahat. Verse 11, then the devil left him. Prayer and fasting release God's supernatural power. Kung hindi niyo po natatry mag-prayer and fasting, I dare you to do it, kapatid. It is a tool we can use when there is opposition to God's will. Kapag nararamdaman mo, parang hindi ito tama. Parang meron na namang udyok ng laman. Meron na naman, nadidemonyo na naman ako, kapatid, mag-prayer and fasting ka. The devil wants us to destroy us. Want us to be victim, but if you want to be a victor, we must have discipline. Again, 3 things po na ginagawa ng fasting sa isang tao. Una, sharpen, strengthen, and sanctify. Pag sinabi pong sharpen, Acts 13:2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ibig sabihin, nagiging matalas ang pandinig mo sa salita ng Diyos. Na sinasabi ng Banal na Espiritu, huwag kang tutuloy. Huwag mong sasagutin. Huwag mong bibilin yan. Hindi mo kailangan yan. Delay gratitude. Tama ba yung sabi ko? Gratification. Delay mo. Baka after ng 3 days, di mo na pala kailangan, binili mo pa. Discernment. Spiritual discipline will sharpen your discernment, kapatid. Magiging sharp ka sa voice, sa leading ni Lord. Ito bang tatahakin ko ay makakapagpahamak sa akin? Pwedeng sabihin niya ni Lord. Sabi doon, the Holy Spirit said, set apart from me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Hindi lahat ng separation masakit. Itong separation ni Barnabas at Saul, lalong nagpalaganap ng church nung panahon nila. Bakit? Nakinig sa banal na Espiritu. Pwede palang may iwan ang mangyayari sa taong ito na hindi ka masasaktan. Sabi mo sa katabi mo, iwan mo na. Anong iiwan natin? Anong iiwan natin? Unnecessary weight. Mga bagay na hindi naman kasalanan, pero nagpapabigat kapag sobra-sobra na. At di mo maririnig yan kung punong-puno ng tiyan mo ng pagkain. Punuin mo naman ng tiyan mo ng salita ng Diyos. Ang isip mo ng salita ng Diyos. Pangalawa, strengthen. Hindi, marami po kasing nagsasabi sa akin na Christian, Pastor, di ko talaga kaya mag-fasting, nanghihina ako. Akala mo lang yan, kapatid. Kaya mo nga 36 hours eh. Kaya po ng tao. Kung mapapractice niya lang. Una, preparation naman, di naman agad-agad yan. Baka naman mamaya pag-uwi mo, di ka na kumain. Di, kaya daw ni Pastor, 3 araw eh. Again, nasunod na naman yung emotion mo. Hindi na naman ng Holy Spirit. Strengthen. Sabi sa Matthew 17:21, basa kayo po, Tagalog po yan ha. Ngunit, meron po ba? Ayan, meron. Ngunit, ay mapapalayas lang. Basa. Gusto mo bang magpalayas ng masamang espiritu sa pamilya mo?
Gusto mo ba? May nararamdaman ka ba pag gabi, hindi ka makatulog, puno ng anxiety yung isip mo? Gusto niyo po ba? Prayer and fasting. Try mo, kapatid. Ngunit ang ganitong uri ng masamang espiritu, ma-strengthen ka. Minsan tayo pa yung takot sa demonyo eh. May authority ka, kapatid. Palayasin yan. Sa pangalan ni Jesus, layas. Kapag di ikaw lumayas, ako aalis. May ganyang Kristiyano. Pagtingin niya, mukhang di ko kaya, di kasi ako nagdi-devotion. Ipat na lang ako. Kapatid, powerful ang salita ni Lord. At yung power ng salita ng Diyos, pwede mong maranasan. Hihina ang flesh for a while sa prayer and fasting, but lalakas ang spirit. Especially kapag may gusto ka mapagtagumpayan. Pangatlo, sanctified. Joel 2:12, this is the Lord's message. Now come back to me with all your heart, cry and mourn, and don't eat anything so that you are sad for doing wrong. Yung may remorse, nanunumbalik kay Lord, ang repentance, hindi puro iyak lang. Tama, may cry, pero dapat may change. At magagawa lang ng isang taong manumbalik muli kay Lord kapag naka-align na ang buhay niya sa salita. Kapag puno ka ng guilt and shame, may ginagawa kang kasalanan, balik ka kay Lord. Fasting ang magandang solusyon. I-connect mo ulit yung espiritu mo sa espiritu ng Diyos. Andyan siya lagi. At even other religion, paniniwala, recognize the power of prayer and fasting. Mahatma Gandhi said, my religion teaches me that whatever there is distress, which one cannot remove, one must fast and pray. Church, we really need spiritual discipline. Naniniwala po ba kayo, kapatid, na kailangan mo sa taong ito ng disiplina? I hope and pray, lagi nyo naririnig sa akin, bago unahin niyo lahat ng bagay, unahin niyo si Lord. Basahin ang salita ng Diyos. Bago makarinig ng mga salita ng tao, salita ng Diyos. Kasi hindi lang basta salita yan, salita nagbibigay buhay. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung hindi mo alam ang gagawin sa isang araw, bumalik ka sa salita ng Diyos. I-direct niya ang emotion mo. Aayusin niya ang buhay mo. Kung gusto mo ma-endure ang taong ito, subtract unnecessary weight and add spiritual discipline. You need spiritual guidance and discipline. Dahil ang taong disiplinado, tiyak na may laban na may papanalo, kapatid. I do believe with all my heart, may matagumpay na taon tayo ngayong taong ito. Last but not the least, wala kang may papanalo kung wala kang matatalo. Kaya kailangan mo rin tanggapin ito. Tama, mayroong spiritual guidance, magpag-guide ka sa Holy Spirit, sa pastor mo, sa life group leader mo, sa nanay-tatay mo, tapos meron kang sariling spiritual discipline. Kaya lang, kailangan mo rin harapin ito. Kasi gusto mo magtagumpay, ayaw mo lumaban. So last but not the least, bakit naging matagumpay si Jesus? Dahil may napagtagumpayan siya. Kapatid, huwag mong iiwasan ito sa taong ito. Spiritual warfare. Spiritual guidance, discipline, and spiritual warfare. Sabi mo na mahina sa katabi mo, laban. Laban. Huwag lang iyak ng iyak. Sa pagsubok, labanan mo. Huwag kang sumuko. Iyong labanan. Ika'y matutumba. Laban! Kasi gusto mong manalo, tumabang ka. May guidance ka na eh. Alam mo na yung kalaban. Hindi pala kalaban ko, nanay ko. Ang kalaban ko yung espiritu na meron sa nanay ko. At espiritu na meron din ako na hindi tama. Alam niyo po ba na ang kaaway niyo, hindi talaga yung asawa niyo? Yung espiritong meron siya. Espiritu ng paglalasing, espiritu ng pambababae, panlalalaki, pagsusugal, espiritu ng katamaran. Alam niyo po ba mga nanay, hindi kalaban niyo anak niyo? Espiritu ng laging, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako na naman? Espiritu po yan. We are not dealing with flesh and blood. Kaya lang, hindi mo mapagtatagumpayan yan kung hindi mo paglalabanan. Para saan? Verse 3 and 4, the tempter came. Whether you like it or not, darating at darating ang tempter. At itetempt ka niya. Ang sabi dito, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. Jesus answered, kayo po, it is written, man shall not live
on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So spiritual warfare, walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano. Tama, talunan na ang demonyo, pero hindi papayag yan na sila lang ang mapupunta sa impyerno. Dadamay at magdadamay yan. Kailangan po natin i-correct yung mga napapanood natin pagdating sa impyerno. Hindi po naghahari si Satan doon. Wala pong naghaharing demonyo sa impyerno. Pinapahirapan po sila doon. Kung sino nagpapahirap, atin po kayo sa mga susunod natin training. Kasi mga napapanood natin sa TV, di ba nagpapahirap daw yung mga demonyo sa impyerno. Wala pong nagpapahirap na demonyo doon. Sila ang pinapahirapan. Pati yung mga kaluluwang hindi tumanggap kay Kristo. Sabi mo sa katayo, buti na lang. Huwag mo naman naisip pumunta doon, ha? Wala po. Kailangan talaga paglabanan. Although talo na yung demonyo, pero hindi sila papayag ng sila lang. May demonyo sa impyerno at may mga demonyong gumagala. Kaya sabi mo sa katabi mo, laban. Labanan mo. Yung mga dinidemonyo dito, ito na naman. May gumagala na naman, sumisigaw na naman ng tumama kagabi. Ano ba, tataya ba ako? Di ba? Wala pa, nabignipa ko, Jeremiah 29:11 nga, tumbok. Tayo dyan. Baka manalo kasi Bible verse naman yun. Tawa-tawa, pero tumataya din. Sabi mo sa katabi, tawa-tawa ka dyan, ha? Baka tumataya ka din. Kaya scatter ka din, ha? The early church scatter. Yun lang. Laban, paglabanan mo. Sabi mo sa katabi mo, fight. Gusto mo manalo, puro ka naman training. Tama, may spiritual discipline. Pero pagdating yan laban, ayoko na. Uwian na. Ayaw mo naman sumabak sa laban. Kaya ka nga may guidance ng Holy Spirit. Kaya ka nga nagdidisiplina para dito. Hindi para magpapogi at magpa-cute. Para sa laban. Bakit? Number 1, it is inevitable. Hindi mo maiiwasan yan. The tempter came to him and said, kahit magtago ka, hahanapin ka ng demonyo. Although hindi siya omnipresent, pero marami siyang alagad. Didemonyoin at didemonyo. Kahit huwag ka nga mag-church, sa loob ka lang na bahay, madidemonyo ka eh. Amen. Kahit yung pa yung pinag-pray mong cellphone, Lord, I pray for this cellphone. Minsan kayang gamitin niya ng demonyo. Kung ano-ano na ini-scan mo, kung ano nang tinitingnan mo sa social media, sa internet. So kahit saan ka magpunta, kapatid, kahit magtago ka, ready ang demonyo. The devil is ready. Kaya lang, Jesus is prepared. The question this morning, are you prepared for the spiritual warfare? Dapat laging handa. Kasi may laban talaga. Pangalawa, it is predictable. Kaya mong malaman ang galaw ng demonyo. Amen po ba? Binigay dyan verse 4, lust of the flesh. If you are the Son of God, tell these stones. Kapag nararamdaman mo, ito na naman ang demonyo. Pagkain, pinapain. Kung saan ka mahina, doon ka atakihin. Saan ka ba mahina? Sexual desires. Minsan simpleng katamaran, temptation yan ng demonyo para hindi ka makaatin ng life group. Ang dami mong dahilan, ang dami mong excuses. Sis, pasensya na, hindi ako makakating ngayon, busy. Pag tinignan mo online, kung ano-ano ginagawa sa social media. Hindi makaatin ng prayer meeting pag Wednesday, busy daw. Pero nag-ML. Sabi nyo nga po, laban. Labanan mo, kapatid. Kasi temptation yan ng demonyo. Masarap gumala, masarap matulog sa bahay. Kasi nga flesh yan eh. Lust of the flesh. Ano pa po yung predictable? Mapipredict mo yung galaw ng kaaway. Pride of life. Verse 5 and 7. Nandiyan po lahat sa binasa natin from verse 1 to 11. Ano yung mga taktika na pwede mong mapredict na galaw ng kaaway, ng diablo, ng demonyo? Pride of life. When the devil took him, yung kinukutya ka, kahit alam ng tao mali, kapag may pride siya, gagawin niya pa rin eh. Nabuyo. Sino dito madalas mabuyo? Sama ka na. Minsan lang naman eh. Diba? Libre ko.
Yung hindi ka nabubuyo kapag, sama ka na, halika. Ako. Pero pag sinabing akong bahala, uy, siya na bahala. Libre, libre. Kahit Sunday yan, pag nabuyo ka, pride of life eh. Yeah. Sino po din nabubuyo? Last of the eyes, verse 8 and 9. At huwag ka mag-alala, sa lahat ng taktika ng demonyo, last but not the least, it is winnable. Itong spiritual warfare na ito, kapatid, pwede kang magtagumpay. Paano mapagtatagumpayan? Sa tulong ng banal na spirito at sa salita ng Diyos. It is written. Dapat lagi kang may it is written. Kapag sinasabi ng tao sa iyo na wala kang silbi, wala kang kwenta, sasabi mo, it is written, I am fearfully and wonderfully made. It is written, mahal ako ng Diyos. Tanggap ako ng Diyos Ama. Kapag sinasabi ng demonyo, makasalanan ka, sabi mo, ako'y pinatawad na. It is written, Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kapatid, wag lang puro depensa. Umipensa ka rin. Ano ang mga unang akbang ni Jesus na nagbigay sa Kanya na matinding tagumpay ng Kanyang buhay? Number 1, kayo po, spiritual. Sige po, tayo pong lahat na nandito ngayon. Paano po, ano po yung mga first steps ni Jesus sa victory? Number 1, go. Spiritual guidance to be with you and to bring out the best in you. Kapatid, I do believe maganda ang 2026 mo. Pangalawa, spiritual discipline. Para saan po itong spiritual discipline na ito? For preparation and for power. And last but not the least, spiritual warfare. Because it is inevitable, predictable. But don't you worry, kapatid, ang laban na to, winnable. Winnable. As I end this morning, for our second installment ng ating First Things First, what are the first steps to victory? Matthew 4:11, tuloy po na sinabi natin kanina, babalik po tayo doon. Tayo po tayong lahat. Then the devil left him, and angels came and attended him. Pag sinabi pong left dyan is apeimi, which also means, sige po yung word na apeimi, yung sinabi pong the devil apeimi him. Ibig sabihin to leave so that what is left may remain. Jesus Christ remain. Sa kabila ng tukso, pagsubok, umalis ang dyablo at ang ating Panginoong Hesus ay nanatili. At hindi lang po siya nanatiling wasak. Umalis po ang demonyo na buong-buo ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, pwede pala sa taong ito, may pagsubok, may temptation, may suffering, pero dadaan yung pagsubok, mananatili kang buo. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kasi pwede minsan, binagyo ang isang lugar, pag alis ng bagyo, ubos lahat. Amen? Nakakita na po ba kayo nun? Yung binagyo yung isang lugar, katulad ng Yolanda, pag alis ng bagyo, wala na yung bagyo, pero sira-sira yung bahay. Dito, nung umalis yung dyablo, makikita mo si Lord buong buo. Pwede pala this 2026, dadaan ka ng matinding bagyo ng buhay mo. Dadating ka sa punto na nasa wilderness ka, matutuyuan ka, pero mananatili kang buo pagtapos ng bagyong yon. Ibig sabihin, hindi ka wasak. Yun yung salitang endure this 2026. Na pagtagumpayan mo, ang dami mong nabayarang utang. Pero pogi at maganda ka pa rin. Hindi nahalata ng tao, may utang ka, ba't ganyan itsura mo? Lagi ka nakangiti kasi nga buo ka kay Kristo. Inaalaw ni Lord yung mga temptation, yung dyablo nandyan, ready. Kaya lang nag-ready yung dyablo, prepared ka. I'm born for this. Parang sinasabi mo, ready ako sa laban na to dahil alam ko, winnable. At iiwan ka ng demonyo, sabi ng demonyo, wala akong magagawa sa'yo. Buo ka kay Lord eh. Kasi kapag ang tao buo kay Lord, kahit ano sabihin ng demonyo, hindi siya magpapagoyo. Sino po dito gustong mabuo sa taong ito? Na Lord, parang kulang ako nung pumasok sa 2026. Huwag kang mag-alala. Pag natutunan mo itong spiritual discipline,
spiritual guidance, at tinanggap mo itong warfare na ito. Kapatid, I want you to know, gusto ko tayong encourage ngayon. Lumabang ka. Don't lose by default. Huwag mo sabihin, ay may pagkukulang na naman, may pangangailangan na naman, ayoko na. Kapatid, laban kasi kaya mo mapagtagumpayan. Yan temptation na meron ka, ilaban mo kasi winnable eh. Higit sa lahat, yung sumasama sa'yo, nanalo na. Si Jesus. Kung ikaw man ay nagkamali, I want you to know, pwede ka pa rin makabawi. Kung sa last part ng 2025, last quarter ng 2025, naglaylo ka sa Christian walk mo, umalis ka sa community, gusto mo mapag-isa, kapatid, hindi ka lalago nang mag-isa ka lang. Kung ikaw man ay nagkamali at umalis, pwede ka pa rin makabawi ngayon. Dahil nandyan ang kahabagan ni Lord. And I want you to know, church, kinakausap ka ni Lord ngayon, binawi ka na ng Diyos. Huwag ka namang tumigil. Dahil naniniwala tayo, no weapon of the enemy will prosper sa anak niyang nagtitiwala sa kanyang buong buo. Yes, darating ang wilderness ngayong taong ito. Pero I want you to know, kaya mong palayasin ng demonyo sa buhay mo. At hindi ka wasak pag alis niya, buong buo ka pa rin. Dahil binuo ka na ng Diyos. Kaya mo mag-ministry, kaya mo mag-serve, kaya mo magpatawad, magmahal muli. Dahil binuo ka na ng pagmamahal ng Diyos. Ang ganda po na kinanta natin kanina. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, ngayon pa lang, huwag mo isalig ang pag-asa mo sa tao. Put your hope in the Lord. Put your trust in God. Because He will never fail you. Pinatunayan niya yan sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished, anak. Angkas ka na lang sa tagumpay ko. And I believe, may magandang kwento ng tagumpay ang buhay mo ngayong taong 2026. If you're that person right now, I do believe may first timer po, wala ka pang tamang relasyon sa Diyos, pray this prayer with me and make it your personal prayer. Tanggapin mo si Lord sa buong buhay mo, buong pusong panalangin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. Surrender my heart. I admit that I am a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. I believe that you are my Starting Savior. today, Starting today, guide me. guide me. Be my Lord. Be my Be my Savior. Be my Savior. Be my Master. Be my Master. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa mga nandito po matagal na parang nagiging routine na lang ang buhay mo. Parang rotation na lang. Parang paulit-ulit. Humihinga ka na lang para magtrabaho. Paulit-ulit na lang. I want you to know, may magandang inihanda na bagay ang Diyos sa buhay mo sa taong ito. Baka kulang ka lang sa spiritual discipline. Kaya hindi mo mapapaglabanan ng warfare na ito. Pwede ka manumbalik ulit. Kung ikaw ay nagkamali, pwede kang makabawi at manumbalik kay Lord sa araw na ito.